Hi guys, welcome back once again. Advice for this is huwag maging bulag sa mga kautusan ng ating Diyos, amang buhay na nasa langit. So may 10 utos po sa atin ang Diyos, amang buhay na nasa langit. Ten Commandments, sundin po natin yun. Huwag po tayo magbulag-bulagan. Huwag po tayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao. Huwag magkiapig, huwag magnakaw, huwag pumatay, huwag magsaksi ng kasinungalingan, huwag magpatuton mga kasinungalingan, huwag mambuli, sumaksi lang sa tama, huwag magbingi-bingihan, basta sundin lang po natin yung 10 utos o 10 commandment. Kung nababasa po nyo yun sa Bible o sa naririnig po natin sa mga social media, sundin po natin yun, mga totoo po yun. Yung mga nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sa word wisdom of God tulad ko, makinig po tayo minsan sa kanila sa akin na para naliliwanagan ang puso't isipan natin na sundin po yung mga yon, kasi siya yun lang po ang makakapagligtas sa atin. Kapag mabuti kang tao at sinusunod mo yung 10 utos, alam nyo na po yun na magbasa-basa din po tayo kapag di po natin alam, kung di tayo nakakapagbasa. Makinig na lang po tayo sa mga social media. Alam niyo na kung anong social media mga paborito nyo, i-type lang po natin doon o i-ano natin sa mga words wisdom of God. So may Tagalog doon tsaka English. So makinig po tayo doon. Kung may umihina na yung pananalig natin, magdasal po tayo. Patatagin po natin pananalig natin sa ating Diyos amang buhay, Diyos Anak na si Jesus Christ at Diyos Espiritu Santo na pumapatnubay at gumagabay sa atin, at Diyos Anak na tumubos sa ating mga kasalanan, at ating Diyos amang buhay na makapangyarihan sa lahat, ang pinakamataas, ang Diyos Ama natin. So kung ikaw ay mabuting tao, patatagin mo pananalig mo na mapabuti ang kapwa mo. Maglingkod po tayo sa kapwa-tao natin kung gusto natin maging mabuti o dakila sa ating mata na ating Diyos amang buhay, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Maging marespeto at maging matulungin din po tayo sa magulang natin. Unconditionally, tumulong tayo sa kapwa natin kung ano lang kaya ng kapasidad na ating kakayahan na tumulong. Kung may 2 piso ka man dyan o 5 piso, ay tulong natin, ibigay natin. Huwag tayo mag-judge porket malaki katawan. Kung may meron naman siyang tawag dito problema, ay bigyan natin kahit ng tubig lang o pambili ng tinapay, diba? So mahal ang bilihin ngayon, so hindi na nila nakakayang makapaghanap buhay, lalo na yung mga wala talaga, diba? Sobrang hirap, diba? Tulungan natin sila kahit sa konting tulong lang na maabot natin, na kaya lang nakakapasidad natin, tumulong tayo. Wag po natin silang katakutan na pandirian, bagos tulong lang tayo kung ano lang kakayahan natin. So kung sa mabuting tao, gampanan mo yun bilang isang mabuting tao sa kapwa-tao mo. Tumulong ka, sumunod sa mga utos na ating Diyos abang buhay na nasa langit, at lagi kang magdasal, patatagin mo pananampalataya mo sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Tsak na tsak, lahat ng mga alalahanin mo sa buhay o iniisip mo ay mawawala yan, basta maging matatagal ang tao at maging maka-Diyos. Palagi ka lang magdasal kapag may mga problema ka at may gusto kang mga pangarap sa buhay, ipanalangin mo lang sa kanila, sa ating tatlong Diyos na buhay na nasa langit, ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Tsak na tsak, gagamit para papatnubayan nila tayo. Kaya hanggang dito na lang pa aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.